Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel ng lokal na pamahalaan sa pagtugon sa mga hamon na hinaharap ng bansa at kinilala ang kanilang pagiging resourcefulness sa pagresolba sa mga problema. Narito ang report. Marami pang kinakailangang gawin. Yan ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng mga lider ng lokal na pamahalaan kasabay ng pangunguna niya sa Galing Puok Awards ngayong taon. Dito hinimok ng punong ehekutibo ang local chief executives na mas pagbutihin pa ang kanilang tungkulin at maging tagapanguna ng pagbabago. Lalo't mas makakamit-an niya ang pagbabago kung magtutulungan ng pamahalaang nasyonal at lokal sa tulong na rin ng pribadong sektor at non-government organizations. In these challenging times, our country needs leaders, innovators, and true public servants to step forward and to lead the change that will help us create a more resilient and better future for our children. Binigyang diin pa ng Pangulo ang mahalagang papel ng lokal na pamahalaan sa pagtugon sa mga hamon at kinilala ang kanilang pagiging resourcefulness sa pagresolba sa mga kinaharap na problema. Kasabay niya ng paghimok ng presidente sa mga ito na manatiling tapat sa kanilang tungkulin. My challenge to all of you is this: let us keep pushing, let us keep innovating. The work of governance does not end. There is always more to be done, more people to serve, more ways to live, more problems to solve, more initiatives to put into place. Kinilala rin ng Pangulo ang Galing Puok Foundation sa patuloy na pagiging katuwang ng pamahalaan para mas maitaas pa ang antas ng local governance. Nakatanggap ng pagkilala ang 10 lokal na pamahalaan sa bansa dahil sa kanilang mga programa at inisyatiba para sa pag-unlad ng kanilang mga komunidad. Nangako naman ang Toyota Motor Philippines Corporation na magdodonate ng 5 milyong pisong halaga ng tulong sa mga nabiktima ng Bagyong Christine. Kasunod yan ang pagpresenta ng kumpanya ng bago nitong Next Generation Tamaraw at hydrogen-powered concept vehicle sa Pangulo. Nag-commit din ito ng 5 Tamaraw unit na i-convert sa ambulansya upang magamit sa Lab for All program ni First Lady Luis Araneta Marcos na nakatakdang ma-turn over sa susunod na taon. It would not be possible without the generous support of Toyota Motor Philippines Corporation, which committed to donate the first 5 units, as we have just heard, of the Next Generation Tamaraw ambulance to the First Lady's Lab for All initiative. Undoubtedly, this contribution will improve our ability to deliver essential medical services to our citizens. Nagpasalamat din ang Pangulo sa patuloy na investment ng kumpanya sa bansa, partikular na ang 5.5 billion investment nito para sa produksyon ng Philippine-made Next Generation Tamaraw o ang Toyota Innovative International Multipurpose Vehicle Zero na layong makamit ang zero emissions at akma sa adhikain ng administrasyon na paunlarin ang renewable and clean energy resources. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.